Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? Ngayon po ay June 16, 2026. Marami po tayong magandang pag-uusapan ngayon. Kasalukuyan pong nangyayari yung tinawag nilang Blue Ribbon Committee, pero ang nagbigay ng paanyaya sa social media ay si Mike Defensor, hindi naman senador at hindi rin chairman lalo ng Blue Ribbon Committee. Kaya hindi natin alam kung ano legalidad niyan, pero feeling natin at pagkakaintindi natin, hindi yan legal dahil unang-una hindi yan ginawa sa Senado. Yan po ay nasa ibang lugar. Pero bago po yan, bago natin pag-usapan, busisiin yung mga detaling na paliwanag nila. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like dito po sa AJ Commentaries. Tayo po ay magbibigay ng mga komento, opinion. Tayo po ay mag-uusap ng mga makabuluhang bagay patungkol sa politika at sa mga nangyaring mga nakalipas na mga mga tagpo sa Senado. Ngayon po, pag-usapan natin yung nangyayari ngayong di ko po alam kung anong dapat itawag eh. Kasi Blue Ribbon Committee ang tawag, hearing ang tawag nila. Pero paano magiging hearing kung hindi naman pinatawag ng Senado? At hindi rin ginawa sa Senado. Wala ang secretariat doon, ng Senate Secretariat na dapat recorded. Tandaan po natin, ang bawat hearing, sabi sa konstitusyon, ang hearing ng legislative ay dapat in aid of legislation. Ano pong ibig sabihin? Ginagawa po ang hearing para mapulutan ng mga bagay-bagay na pwede nilang gawin sa batas na isusulong nila para maiwasan yung mga pagkakamali, kumbaga. So paano po yan magagawa? Unang-una, hindi sa Senado ginawa yan, walang Senate Secretariat, walang nagre-record. At sa huling tingin ko, doon sa live nila, wala pang mga senador. Kanina nga po nagkagulo pa kasi nag-release ng statement yung venue nila na hindi daw matutuloy at di ata nila papayagan doon gawin. Hindi nga daw po pinapasok si Senador Amy Marcos at ganun din si dating Governor Chavit Singson. Pero di kalaunan, natuloy din naman sila. Ngayon nga nagbibigay sila ng press conference, siguro matatawag doon. Pero wala pong mga senador siguro dahil pumunta sila sa Supreme Court. Papaliwanag ko po yan sa isa kong video yung ginawa nila sa Supreme Court. Pero yun nga po. So ano pong nagaganap ngayon doon sa press conference nila na tinatawag nilang Blue Ribbon Committee hearing? Alam naman po natin, ine-expect natin na patuloy nilang babanatan ang mga kaalyado ng administrasyon at ang administrasyon mismo, at inaasahan na rin natin yung mga bumaligtad sa kanila ay madadamay na, malalagay ang mga sa listahan ng mga nakatanggap di umano na maleta. Kung inyo pong mapapanood yung pinaliwanag kong video, sa video na pinaliwanag ko kahapon, inisa-isa ko po doon yung sinasabi nilang 805 billion worth ng kickbacks. Kung paano na-deliver, ilang araw ba kailangan para ma-deliver ang 805 billion, gaano kabigat, lahat po yun nandun sa video na yun. Suma total po nun, lalabas 13,400 na maleta ang kailangan nila, kung sa large na maleta na lang at 1 million per kilo, 1 million pesos per kilo di umano yung timbang, aabutin po sila suma total ng 5 taon sa delivery bago matapos yon. At 805 billion pa lang po pinag-uusapan, kickback pa lang po hindi pa pinag-uusapan yung mga komisyon ng mga matataas, General Saldico at ng mga iba pa. So kung 5 years sila na dapat nagde-deliver, 2023 sila nagsimula kamo, 2026 pa lang, kayo na po bahala mag-isip kung anong kredibilidad meron ng mga ito. Bakit ko po ito pinupunto? Kasi kilala na po sila na pabago-bago. Una, sinama nila si Loren Legarda, dinetalya nila kung paano nila diniliver at ilan yung diniliver nila kay Loren Legarda. Nung mga panahon na kalaban pa si Loren Legarda. Nung bumaliktad si Loren Legarda, hindi pala siya yun. Wow, mali, hindi pala siya yun. Hindi siya kasama daw. Nagkamali lang daw sila. Matapos nilang idetalye kung papaano at kung ilan ang dineliver nila. Tapos ang dinuktong naman nila ngayon sa araw na to, marami. Naku po. Ngayon nadagdagan sila ng dalawa pang doon sa 18 nadagdagan sila ng 2 pa. Hindi daw nakapunta yung iba dinamay na nila si Chis Escudero. Ngayon naman nag-deliver na sila kay Chis Escudero. Alam naman natin, 2 linggo nakakaraan, lumipat na nga ng tuluyan si Chis Escudero. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sesyon doon sa huling araw ng session bago adjourn sine die ang Senado. At ngayon niya pinangalanan siya nakatanggap
ng maleta. Ano po ang ebidensya? Ang ebidensya pinakita nila, nagpicture yung mga maleta boys sa harapan ng bahay. Naku po, ano ba naman yung... But anyways, ano pa? Marami silang sinabi na kaya masasabi natin mahina ang ebidensya kasi sabi nila, nagpakita sila ng picture ng mga maleta sa harapan ng helicopter. Kapag may helicopter daw, automatic sa Bicol na ang destinasyon. Ibig sabihin, kay Lasal de Co. Minsan nga, minsan sa pagkakataon dun sa Blue Ribbon hearing nila, para bang naiinis na si Mike Defensor kasi siya naiirita na siya dahil siya na mismo yung nung nagga-guide Sinasabi pa nga niya, sabihin niyo kung ano-anong lugar, pati yung nagrereklamo, kung may kulang, tinanong niya mismo Sabi niya, sabihin niyo, may pagkakataon bang kulang yung binigay? At may nagreklamo ba? Kasi kulang yata yung statement ng mga tinatanong nila. Sabi nila, meron po, nagrereklamo at kulang nga yung na-deliver. So para bang alam ni Mike Defensor yung sasabihin no? But anyways, so ano pang mga sinabi ng mga to? Mga karagdagan, si Chis Escudero, pangalawa naman ngayon si Mark Villar, at may pangatlo pa. Ang pangatlo nila, si Montulfo daw. Si Montulfo dinideliveran din daw tuwing Webes. Kaya daw ganun ata kaigting ang pagkontra at pagbanat sa kanila ni Ramon Tulfo dahil nakakatanggap pala ito di umano. So kung sino-sino din nadamay na, kung sino-sino, pero wala naman sila. Ang mabigat kasi dyan, dapat yan mayroong concrete evidence. Kasi yung picture, kahit ngayon lang pwede sila magpicture ng mga maleta tapos ipaproject nila dyan diba? Kaya nga kailangan yan, alamin sa korte kung admissible ba sa court yung ebidensyang ipapakita nila. Hindi pa pwede basta-basta ipapakita mo kasi kahit kailan pwede ka magpicture. Yung picture nga, tapos meron pang picture, binukas konti, may pera laman. Kahit sino pwede gumawa nun Kahit kanina ginawa nila yun, pwede rin. Ang punto dun, paano nila papatunayan yung mga bintang nila? Ang pinakamasakit dyan, dahil yan ay hindi official Blue Ribbon Committee, walang Senate Secretariat dyan, walang mga senador. Sa ngayon, di ko alam kung darating mga Cayetano Black, pero hindi yan sa Senado ginagawa, hindi yan patawag ng Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo. Ngayon, yung mga pinagsasabi nila, pwede silang makasuhan kasi walang parliamentary immunity dyan. Hindi katulad kung nandun sila sa Senado at official na hearing, meron silang ni-enjoy nila yung kanilang parliamentary immunity para hindi sila makasuhan. Pero ngayon, open na open sila. At pati sa mga nangasiwa niyan, sila Mike Defensor, pwedeng kasuhan yung usurpation of authority. Tapos, kung sino-sino dinadamay nila, pati nga si General Torre. Nagpicture sila, pinakita nila picture kay General Torre. Siguro naman sa dami nagpa-picture kay General Torre. Ano ba? Ang picture nila, picture lang naman. Pati may picture pa kay Megastar at kay Francis Pangilinan. Kung lahat na lang ba picture, ang ibig sabihin nag-deliver ng pera, mahirap picturean yung mga taong yan. Kaya anong epekto nito? Ang tingin po natin, ito ay pag-diversion po ito, pag-divert ng atensyon ng mga tao. Imbes na nakafocus sa impeachment trial na paparating, nakafocus sila sa flood control. Bakit ko po sinabi? Kasi meron naman pong hearing na ginawa noon. Meron ng report si Ping Lacson. Ang sabi nila, walang ginagawa. Bakit nakakulong ang Diskaya? Bakit nakakulong si Bong Revilla, nakaalyado nila? At ngayon, bakit nakakulong si Jinggoy Estrada? At marami pang pinangalanan si Ping Lacson na lumabas dahil sa ebidensya na recommended na kasuhan. Yun ang sinasabi ni Senator Lacson, hindi ka pwedeng may targetin na tao. Kung saan dinadala ng ebidensya, pangalan lumalabas, yun ang iimbestigahan. Kaya kaso ang gusto nila, may tao silang gusto lang tirahin Yun ang mabigat sa sitwasyon na yan. At ginagamit nilang institusyon ng Senado, bagamat hindi naman, sa Mike Defensor hindi naman halal. Kaya magulo ang sitwasyon dahil may nanggugulo. Tama naman si Alan Cayetano doon. Pero sigurado tayo na ang nanggugulo yung wala sa ayos. Sino ba ang wala sa ayos? No? Bibitinin ko po kayo muna dahil ipapost ko po
yung aking paliwanag patungkol sa status quo anti-order na pinetition ng grupo nila Alan Cayetano sa Supreme Court kani-kanina lamang at ano nga po yun ang petitioner nila hindi kasama si Joel Villanueva at saka si Mark Villar. Kaya siguro nasama na talaga ng tuluyan sila Mark Villar dito sa Delivery Boys di umano. But anyways, hanggang dito po muna. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like dito po sa AJ Commentaries. Maraming pong salamat sa inyo.